Ayan, good afternoon mga idol. Good afternoon. Welcome po muli sa ating channel. Sa hapong ito, ang paksa ng ating pag-uusapan ay may kaugnayan sa mga kapwa nating vlogger na nasa larangan ng ghost exploration at ghost hunter. Kasi mga idol, may nagtatanong sa atin kung yun daw bang mga gadget na ginagamit nila tungkol sa pag-trace ng mga masamang espiritu at elemento o ano paman ay totoong activate, gumagana. Pero bago natin ituloy ang ating paksa, nais ko munang batiin kayo ng isang magandang hapon saan man kayong panig ng ating bansa naroon. At nawa, nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Well, tuloy natin ang ating paksa. Alam niyo mga idol, doon sa nagtatanong tungkol sa sistema ng mga gadget, kung yun ang pinaniniwalaan nila na makakatrace ng mga espiritu at elemento, nasa sa kanila yon. Pero kung ako ang susuri sa ganung sistema, ang anumang uri ng masamang espiritu, dahil nga tinawag na espiritu, pag sinabing espiritu, walang kalagayan hindi mo nakikita. Walang likas na kakayahan ang isang espiritu upang magpagalaw ng anumang mga bagay o magpatunog ng anumang mga bagay. Bakit? Wala nga silang kakayahan, wala silang enerhiya. Ang tanging nagagawa lang ng isang espiritu, gayahin ang imahin ng mga taong namatay. Para mapapaniwala ang mga tao na ang isang taong namatay, lalo't kamag-anak, ay muling nagbabalik. Pero kung susuriin mo ang totoong pangyayari, ang sino mang taong namatay, wala nang alam sa ginagalawan nating mga buhay. Kung may mga nagpapakita man ng imahe ng namatay, lalo't kamag-anak halimbawa, hindi na po siya yun. Lalang yun ng masamang espiritu. Yan lang ang tanging magagawa ng mga masamang espiritu. At hindi mo yan mahahawakan, hindi ka rin niya mahahawakan. Wala siyang kakayahang manakit ng sinuman. Basta't ang kanya magagawa lang magpakita ng anyo sa mga tao. Pero ang elemento, mga idol, bagamat hindi mo siya nakikita sa tunay niyang anyo, kung ayaw niya magpakita, may kakayahan yan na magpagalaw ng anumang mga bagay. At mas mapanganib yan kesa sa mga masamang espiritu. Dahil yan, pwedeng humawak ng anumang mga bagay para ihampas sa'yo o ibato sa'yo, bagamat hindi mo siya nakikita. Kaya nga may mga napapanood tayo sa mga ghost exploration, di ba? May mga upuan, gumagalaw. Yung pinto, sumasara. Hindi po espiritu yun o yung kaluluwa ng namatay. Elemento yan na hindi lang nagpapakita. Kasi maging ang kaluluwa ng isang taong namatay, wala na rin kakayahan para magpagalaw o makausap ng sinuman. Tandaan nyo, magpakita man ng imahe ng namatay, hindi mo yan makakausap. Pero ang elemento, kaya gumaya ng imahe ng sinuman tao. Patay man o buhay, kaya niyang gayahin. Kaya nga maraming minsan sa ating mga ghost exploration, mga ghost explorer, kapwa natin vlogger, na nalilinlang ng elemento. Bakit? Pag nagpakita yung anyo nung namatay, tinawagan, lumitaw, nagpakita, kinausap. Pero hindi na yon yung original na namatay. Dahil nga, ayon nga sa Biblia, ang isang tao kapag namatay na, wala na siyang alam sa sino ng araw na ginagalawan nating mga buhay.
Di ba? Kaya, yung ganun mga pangyayari, kung ang paniniwala ng iba nating idol na nag-ghost exploration o yung mga ghost hunter, kung yun ang paniniwala nila, kanila yun. Hindi ko sila kinokontra doon. Sinasabi ko lang, yung totoo. Dahil ang kaluluwa, marami tayong napapanood na mga kaluluwang ligaw, di umano, mga espiritong ligaw. Hindi po totoo yun. Walang espiritong ligaw. Mga masamang espiritu meron. Pero espiritu ng namatay na sabi naliligaw, hindi po yung totoo. Bakit? Ang tao pag namatay na, ang kanyang sariling espiritu na binigay ng Ama o ng Diyos, bumabalik yan sa Ama. Kinukuha niya yan. Ganon. Ngayon, yung kaluluwa na sinasabi, mga kaluluwang ligaw, hindi matahimik, hindi rin po totoo yun. Bakit? Kasi nga, nabanggit ko niyan sa mga una kong video, ang tao binubuo ng tatlong sangkap. Katawang physical, ito, kaluluwa, at espiritu. Ngayon, isa-isahin natin. Ano ba ang trabaho ng espiritu? Magbigay buhay sa atin. Kaya tayo nakakagalaw. Kaya tayo may lakas. Buhay at lakas. Yan ang taglay ng espiritu na ibinigay ng Ama o ng Diyos. Ngayon, yung kaluluwa, ano ba ang tungkulin o gampanin ng isang kaluluwa? Puso't damdamin, kaisipan, pakiramdam. Yan. Kaya nakakausap ang tao dahil sa sinasabing kaluluwa. Yan ang nagbibigay ng puso't damdamin, kaisipan, pakiramdam, at iba pa na maaaring taglayin ng isang tao. Yan. Yung physical, ito yun. Kaya pag namatay ang physical na katawan ng isang tao, binawi ng espiritu na nasa kanyang katawan, pati kanyang kaluluwa patay. Bakit? Paano pa makakapagsalita yun kung wala na yung espiritu? Kaya bang pagalawin ng kaluluwa yung katawang physical ng tao? Hindi. Kasi ang kaukulan ng kaluluwa nga, puso't damdamin niya, kaisipan, pakiramdam, instinct. Yun. Kaya pag namatay ang physical na katawan, wala na rin silbi yung kaluluwa. Kaya hindi po totoo na may mga kaluluwang ligaw na hindi matahimik, hindi mapalagay, mga espiritong ligaw, hindi po yung totoo. Yan, sana kahit papano, nakakakuha kayo ng idea. At yan, tama po yun. Nakalagay sa Biblia yan, na ang tao pag namatay wala nang alam sa silong ng araw na ginagalawan nating mga buhay. Kaya tanong, sino yung nakakausap? Yun na nga po, kapag may nagpakita na isang imahe nung namatay at nakakausap, di umano, hindi na siya yun. Hindi rin yun yung masamang espiritu na nagpapakita. Dahil ang masamang espiritu, hindi yan marunong magsalita. Hindi yan marunong magsalita. Espiritu, imahin lang ang kayang ipakita niyan. Sino nakakausap, nakamukha nung namatay? Elemento. Kayang mag-anyo yun. Dahil kung makikita mo ang tunay na ano ng isang elemento, nakakatakot. Kaya yan, hindi yan magpapakita sa tunay niyang anyo. Gumagaya yan ng anyo ng tao. Kung minsan, kung sino pa yung pinakagwapo, kung lalaki man yan, yun ang gagayahin yan. Kung babae ko, sino yung pinakamaganda, yun. Pero ang tunay na anyo ng isang elemento, pag makikita mo, ang pangit, nakakatakot. Ganun po mga idol. Kaya yung mga nakakausap ng ating idol dyan na ghost hunter o ghost exploration, nag-ghost exploration, elemento po ang nakakausap nila yan, hindi yung espiritu nung namatay. Yan po ang totoo. Kaya nasasabi ko sa inyo yan, binabatay natin sa Biblia. Kasi pag sinabi natin na nakakausap yung espiritu nung namatay, lalabag tayo sa Biblia. Kasi ang espiritu nung namatay, binabawi ng Ama yun eh. Sino ang bumapalit? Espiritu ng kadiliman. Yung nga, yung masamang espiritu na nagliwaliw dito sa buong sanlibutan. Ngayon, yung gumagaya ng ano, kaya nga may tinatawag na doppelganger eh. Kayang gayahin yung anyo mo o yung anyo ng kaibigan mo. Elemento ang may gawa niyan. At ang elemento, kapag gusto kang kunin, papalitan yung sarili mong anyo.
palalabasin, patay ka na. Matatagpuan ka na lang, patay na, pero hindi nila alam, kinuha yung tunay mong pagkatao. At nandoon yun sa kanilang kaharian. Pero yun, kung hindi pa yung pulot ng Ama, hindi niya makukuha yun. Kasi ang may-ari ng Espiritu natin, tayong mga taong buhay, ay ang Ama, ang Diyos. Walang sino man pwedeng kumuha niyan. Kaya nga lang, kung natatandaan niyo yung panahon ni Noe, o yung panahon ni, sabi ng Diyos saan ka galing, Satanas? Sabi ni Satanas, nagparot pa rito ako sa magkabilang panig ng mundo. Di ba? Nakita mo ba ika, lingkod ko si Job. Di ba? Subukin mo siya, huwag mo lang kukunin ang kanyang buhay. Dahil ang diablo, kayang kumuha ng buhay. Kunin ang espiritu mo Aalipinin niya yan. Kasi hindi naman mamamatay ang isang tao kung hindi mawawala ang espiritu Kaya ang tao, pag namatay, anumang uri na ikinamatay niyan, aksidente man yan o ano man yan, kaloob ng Diyos yun. Oras na niya talaga, kukunin na ang kanyang espiritu, babawiin na. Para yung kanyang katawan naman, mamahinga. Bakit? May pagkabuhay na maguli sa takdang panahon. Muling bubuhayin ng lahat ng nangamatay. Di ba? Nakalagay din sa Biblia yan. Kaya, walang sino man pwedeng kumuha ng tunay na espiritu ng isang tao, kundi ang Ama. Kaya nga, anumang uri kinamatay niyan, bumabalik ang espiritu niya sa Ama. Kaya nga si Satanas, winarningan niya, subukin mo siya pero huwag mong kukunin ang kanyang buhay. Di ba? Dahil si Satanas, kayang kunin ang buhay ng tao. Kanya, sana nakakakuha kayo ng konting idea sa ating napagkukwentuhan, sa ating paksa. Dahil nga, doon sa mga napapanood natin, nakapwa natin, vlogger. Sila naman ay nasa larangan ng ghost hunter at ghost exploration. Pinapakita nila yung kanilang mga gadget, kahit ako, napapanood ko yun. Pero, nagko-comment nga ako doon, nasabi ko, mga idol, anumang uri ng masamang espiritu, hindi kayang pagalawin yung gadget nyo at hindi kayang patulugin. Bakit? Walang kakayahan yun, espiritu lang yun Kaya nga, gumukuha ng lakas at kakayahan yun sa tao. Pag sumanib sa tao yan, ayun, doon lang siya nagkakaroon ng lakas ng kakayahan. Kaya mapanganib din ng masamang espiritu kapag isa sa inyo ng mga ghost hunter ang pinasukan. Pwede kayong perwisyuin. Pwedeng kasangkapanin yung tao na yun na kasama ninyo. Ang unang madaling pasukan ng masamang espiritu, yung mahina ang loob, yung nagdadalawang isip, lalo na yung mga matakoting. Kaya niyang sapawan yan. Yun ang delikado sa masamang espiritu pag nakapasok sa kapwa nyo. Mamimirwisyo yan. At hindi na kayo kilala niyan. Nangyari sa amin yan Naikwento ko na ito minsan Meron kaming trabaho. Kasi dati kong trabaho, kung naalala nyo doon sa mga nakaraang video ko, dati akong pintor. Sa mga nadidistinuhan namin nga, may mga ganyang pangyayari. Meron kaming kasama nga, tangalin tapat yung kumakain kami. Nagkukwentuhan kaming ganyan. Masama ang titig niya sa akin. Tapos nung batiin ko siya, hindi na niya ako kilala. Ganun ang mga masamang espiritu pag pumasok sa kasama nyo. Hindi ka nakilala. Kung hindi ko pa tinapuyong at pinalayas, mamiminsala yun. Kaya yung mga masamang espiritu, pag walang marunong magpalayas sa inyo, delikado din. Mamimirwisyo yan At pag minamalas-malas, pag napatay niyo yung kasamahan nyo, di ba? Pag pinatulan niyo yun at nadisgrasya yun, umalis yung masamang espiritu sa katawan niya, madidisgrasya yun. Malaki pananagutan niyo ron. Ganon din yung mga elemento, sumasalib din yan sa mga tao. Kapwa mapangalib yan pero mas mapangalib ang elemento. Dahil ang elemento, kahit hindi mo nakikita, pwede magpagalaw ng anumang mga bagay. Pwede kang itulak, lalo pa sa mataas na lugar ka, ng isang gusali na abandonado. Kaya pag mag-explore kayo, mag-iingat kayo nung malapit kayo sa hagdan, malapit kayo sa bintana. Pwede kayo tulak niyan
Oo, kahit di mo siya nakikita. Pero ang masamang espiritu, hindi yan makakagawa ng anuman. Walang kakayahan yan eh. Maliban na nga pumasok sa kasama nyo. Pero kung siya lang, sa sarili niya, magpakita man ng anyo yan nung namatay, split seconds, mawawala rin yan. Maglalaho. At pag yan nagpakita ng anyo nung namatay, pagmasdan mong maigi, hindi yan nakasayad sa sahig o sa ganito, lupa. Nakalutang yan. Ang elemento, hindi. Nakalapat yan. Kasi nga, kayang bumuhat ng anumang bagay yan. Kayang humampas yan sa'yo. Kaya kang buhatin, kaya kang sakalin. Pero yan, hindi yan basta magpapaabot sa'yo. Kasi kaya mong hawakan yan eh. Pag sinakal ka niya, kaya mo siyang hawakan kahit di mo siya nakikita. Bakit? Meron siyang sariling enerhiya o sariling kakayahan. Kaya hindi rin yan magpapahawak sa'yo. Alam niyang lalaban ka. Kaya ang gagawin lang yan, hindi yan magpapakita sa'yo, papaluin ka, hampasin ka, o babatuhin ka, sasaktan ka, nang hindi mo siya nakikita. Ganoon ang mga elemento. Yan, ikukwento ko na naman sa inyo mga idol, kasi nga, naging karanasan ko rin yan eh. Naging karanasan ko yan. Ano-ano ba mga kawarin ng mga elemento, kagaya ng mga kapre. Yan, tamo, itsura ng kapre, di ba nakakatakot? Elemento yan. Yung tikbalang at iba pa na mga masasamang itsura, yan ang mga elemento. Kaya nga yan, hindi basta-basta magpapakita sa tunay nilang anyo. Dahil nakakatakot nga eh. At yan, may kapangyarihan yan. Pag nagpakita sa tunay ng anyo yan, hindi mo basta-basta madadaigyan kung wala ka rin ng kakayahan at wala ka rin ng alam tungkol sa spiritual. Pag tinatawag na spirketek, pag wala kang alam doon, hindi mo kaya yan. Malakas yan at may kapangyarihan yan. Di ba? Ganoon. Pero sana, salamat ng marami, kahit pa paano, sana nakakuha kayo ng idea dito sa ating pinag-uusapan. Doon sa nagtanong sa akin tungkol sa ganyan mga gadget, sana nasagot ko yun. Tandaan niyo mga idol, hindi ko kinokontra yung ating mga idol dyan na nasa larangan ng ghost exploration, ghost hunter, tungkol sa kanilang mga gadget na ginagamit. Kanila yun eh. Pero ako, hindi mo ako mapapaniwala doon na mapapagalaw ng gadget ang anumang uri ng masamang espiritu. Elemento pwede. Isa lang masasabi ko, elemento lang ang kayang pagalawin nun. Elemento ang kayang magpagalaw. Pero yung masamang espiritu, hindi. Walang sapat na kakayahan yun. Walang lakas yun. Gumagamit ng lakas yun sa ating tao. Nga, nakwento ko na nga, pag pumasok yan, isa sa kasama nyo, may sapat na lakas na yan. Doble pa. Ngayon. Ngayon, meron pa tayong isang paksa na tatalakayin. Yung sinasabi nila na, kalimutan ko yun eh. May nagtanong din sa akin yun eh. Yung mga may third eye daw. Totoo daw ba yung mga third eye na sinasabi? Depende. Merong nagte-third eye lang, pero meron naman totoo. Pero ang tunay na may third eye, tandaan yung mga idol, yan, walang maililihim dyan. Para malaman mo kung tunay na may third eye siya, gusto mo siya subukin. Kung may dala kang bag, ipasiyasat mo yung laman ng bag mo. Pag naalaman niya kung ano yung laman ng bag mo, at tama yung mga sinabi niya, yan ang may tunay na third eye. Kasi may third eye, tago siya ng paningin. Parang x-ray yan eh. Tago sa mga paningin niya. Kahit sa katawan mo, tago sa paningin niya. Kaya nung may nakasama kami noong may third eye, sabi niya, yung kasama namin isa, nalaman namin agad na may sakit siya. Sabi niya, alam mo, sabi niya, ikaw, pre, ayaw kitang takutin, pero pag hindi ka nagpagamot, mamamatay ka. Sabi nung kasama namin, bakit naman? Sira na, sabi niya, ang baga mo. Sipin mo yun. Wala nakakaalam sa amin, ha? Tapos tinanong namin siya, nagpa-check up ka ba? Totoo ba na? Oo, kasi nung nagpa-check up ako, sinabihan nga ako ng doktor, kaya lang tinigil ko yung gamutan, mahabang gamutan eh.
Tuloy mo, sabi ng kasama namin may third eye. Tuloy mo yun. Ngayon, kung hindi mo na gustong mabuhay, eh, sige, bayaan mo gano'n. Yun. At saka yung tunay na may third eye, kapag nakasama nyo yan, sa labas pa lang ng lugar o abandonadong building o bahay man yan, sa labas pa lang, ipasuri mo na kung sino nasa loob ng building na yan o nung abandonadong bahay na yan. Malalaman niya yan. At alam niya kung nasaan yan. O, lahat ng mga elemento makikita niya eh. Yung hindi kayang makita ng ating mga mata, kita niyan. Kahit pa sa mga espiritu, kita niyan. Yun ang mga tunay na meron. Ngayon, meron nagtitrated island lang, parang nararamdaman lang niya, tapos parang nai-imagine lang niya. Hindi tunay yun. Kasi yung tunay na may third eye, sabi ko nga sa'yo, para malaman mo, yung laman ng bag mo, ipasiyasat mo. O kaya, yung laman ng bulsa mo, pasiyasat mo sa kanya kung ano laman ng bulsa mo. Kung may pera ka man dala, pasiyasat mo kung magkano pera mo. Di ba? Ganon. O paano, salamat na marami, kahit may sandali, sinamahan niyo ako. Pasamantala tayo magpapaalam, dahil naka-duty tayo ngayon bilang Lupunte ko Pamayapan, itong aming barangay, eh nagkwentuhan lang naman tayo habang wala pa kami kliyente. Bueno, ito po muli inyong lingkod, si Boyet. Pasamantala nagpapaalam, hanggang sa muli, paalam!